impeached, then that is my end. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, bawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si
radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Ellen Bensal at Dr. Marco. Pinag-uusapan pa nga rin po natin kamalayan sa cancer, alamin, agapan at labanan. Balikan nga rin lamang natin, Doc, yung ilan pang katanungan tungkol sa cancer. Kapag nga po ba may nakitang bukol, iniisip na kasi agad cancer Doc. Pero ito nga po ba ay maa-associate natin sa cancer? Hindi lahat ng bukol ay cancer, no? Kasi may cancer, may mga bukol na benign o hindi cancerous talaga. No? Pero kapag may bukol, hindi dapat sa walang bahala, no, na ang isang bagong bukol, lalo na kung hindi nawawala o lumalaki, masakit, nagbabago o may kasamang ibang sintomas. Ang pinakamahalaga ay huwag manghula at huwag mag-self-diagnose, no? Magpatingin sa doktor. So bagamat hindi lahat ng bukol ay cancer, magpatingin na lang para masabi natin kung anong mas magandang gawin. So kahit na, Doc, may family history ng cancer sa kanila at may bigla siyang nakitang bukol sa kanyang katawan, hindi tayo agad makakapag-conclude na, cancer din yan. Of course, no? So again, sabi natin, hindi lahat ng may family history magkakakan. On the contrary, yung mga walang family history ay pwedeng magka-cancer. So depende, no? Maraming factors na depende. Ang pinakamaigi diyan, kung may naramdaman na bukol or kung may bagong bukol, ay magpatingin. Pero paano naman, Doc, yung mga healthy living, 'di ba? Wala namang nararamdaman. Kinakailangan pa nga rin po ba, Doc, na magpatingin sa doktor? As we said, ang hirap, no? Hindi natin alam ang sanhi. So, meron talagang taong at risk kahit na healthy yun, later on pwedeng magkaroon ng cancer. So, bago pa magkaroon ng cancer at maging advanced, no, dapat magpatingin na para kung may problema, no. So kung may naramdaman, so hindi lahat naman, no, kailangan gumawa ng test. Meron talagang recommended na tests for screening. Speaking of test, Doc, mas maraming test, mas maraming laboratory examination na pagdadaanan ng isang tao, mas safe at mas better nga po ba? Nako, hindi tama 'yon, no? yung pananaw na 'yan. Hindi sabihin mas maraming kang nagawang test, mas safe ka. In fact, dapat as we have always said, no, it should be evidence-based, no, at angkop sa isang tao, kasi may benefits, pero meron din may unnecessary procedure, magkakaroon ng false alarm,
at nagkaka-anxiety dahil sa maraming tests. No? Kaya pinaka-mainam talaga ang pag-usapan ito kasama ng doktor. Pero paano, Dok, kung sabihin, ay, libre naman kasi kasama sa di ba? Health package or sabihin, so, kasama Ay, sa... good luck. No? Oo. In fact, no, tingnan mo, maraming health package, may chest x-ray, no? O annual o yet, no? Walang katibayan, walang ebidensya na ang annual, monthly, weekly, or even daily chest x-ray, no? Nakakapang-iwas or nakakabuti sa mga nagkaroon ng lung cancer, no? Hindi siya paraan ng pag-early detection at screening. So, hindi nirerekomenda ang annual chest x-ray sa paghanap ng cancer. And therefore, at pwedeng makasama, in fact. Ano-ano nga po ba, Dok, yung mga lab workup na kinakailangan para makita nga po kung may possibility, meron na nga po bang ganung equipment or process kung may posibilidad nga po bang magka-cancer ang taong ito? O ang pag-screen, itong tinatawag na screening. No? So ano ang cancer screening? Ang screening ay pagsusuri sa mga taong maaring walang sintomas or healthy upang makita kung may posibilidad ng isang particular na cancer o precancerous condition. No? Pero ang screening ay hindi pare-pareho sa lahat. Yung screening para sa iyo, Ma'am Eli, at sa akin, ay ibang-iba, no? Kasi syempre 18 years old ka lang, ako 25, no? So iba dahil sa edad natin, no? So may iba't ibang rekomendasyon depende sa cancer, sa edad, sa gender, babae o lalaki, personal history, family history, at iba pang risk levels, no? So kailangan tingnan bago gumawa ng mga tests. Ano naman ibig sabihin, Doc, ng early detection at ng diagnosis? So, ang early detection ay maagang pagtuklas ng cancer kasi merong cancer talagang hindi natin maiwasan. So, gumagawa tayo ng screening test na ayon sa ebidensya para magkaroon ng early detection para mas maaga natin ma-diagnose or mas makita natin yung cancer ng maaga at maaga nating maagapan, no? On the other hand, ang diagnosis ay para kung meron kang bukol, hindi to early detection, ito screening no? Meron kang bukol at meron kang cancer, gusto nating tingnan kung anong uri i-diagnose natin, no? Cancer ba to? Anong uri ng cancer? At ginagawa ang ibang test dahil meron nang nararamdaman ng pasyente or nakikita ang pasyente may suspetsa tayong cancer, ginagawa natin ng mga test para ma-diagnose at tama ang ating diagnosis, no, dito sa cancer natin. May age requirement nga rin po ba, Doc, sa pagpapasuri kung may posibilidad na magka-cancer ang isang tao, lalo na nga sabi natin na kung itong pamilyang ito ay may history ng cancer, sabihin natin isa sa mga miyembro ng pamilya nila ay may cancer, inirekomenda ba as early as teenage years magpasuri na rin siya kung may cancer nga rin bang nabubuo sa kanyang katawan? Buti hindi mo sinabi na yung mother nitong bata ay may nagka-breast cancer. Ay baby pa lang natin, di ba? Wala kang naririnig na gano'n. So definitely ang edad ay may kinalaman sa pag-screen, no? So again, merong rekomendasyon depende sa cancer. At yes, ang edad ay isa talaga sa malaking factor na kailangan i-consider para gawin ang mga test na to. So hindi lahat, for example, sa breast cancer, mammography, hindi appropriate na mag-umpisa to sa teenage, sa 20, kahit na meron kang family history, no? Generally though, ang sa breast cancer, it starts at around 45, no? Ang mammography once a year,
And when you reach around 55, pwede na kung every 2 years na lang. Sa lalaki, Doc, 'di ba, ang isa sa mga concern nila is prostate cancer. So ilang taon dapat nagpapa-check up ang lalaki para malabanan or maagapan yung pagkakaroon ng prostate cancer? Ang prostate cancer mas controversial ng konti, no? Ang test na to, which is PSA, no? At magpapasuri sa doktor, no? So yung digital rectal exam na sinasabi natin na medyo subjective kasi tao, no, instead of a laboratory test. Now, ang PSA controversial ng konti kasi nga hindi masyadong hindi siya hindi ibig sabihin medyo mataas ang PSA mo, cancer ka agad. But ang recommendations still, no, yung mga 50 years old and above, once a year sa kalalaki. Okay. At kung age is also a risk factor, Doc, yung blood type ba, risk factor din sa pagkakaroon ng cancer? Lagi mong tinatanong. Ang blood type kasi, no, yes, merong ebidensya na parang mas maraming cancer sa isang blood type. Ano? On the other hand, hindi klaro kung bakit at hindi yung malaking difference at saka depende yan sa population, no? Sa mga Amerikano pwedeng ganon, sa mga Asyano naman pwedeng hindi, no? So hindi ganap, no, na risk factor talaga ang blood type, so hindi dapat maging masyadong praning, no? Although yes, there are some differences pero maliit ang contribution ng ng blood type. Ano pa yung iba nating risk factor, Doc, sa cancer? Ang mga ibang risk factor ay, for example, risk factor ang sex, no, ang pagka-babae o pagka-lalaki. Kasi kitang-kita natin, ang lalaki bihirang magka-breast cancer, whereas ang babae ay talagang nagkakaroon ng mataas ang chance ng magka-breast cancer kasi number 1 ang breast cancer nila, no? So merong mga risk factors na hindi natin nakokontrol, katulad ng age, no, yung sex, no, and marami pang iba. On the other hand, meron naman tayong risk factor na nakokontrol, katulad ng paggamit ng paninigarilyo, no? Paggamit ng sobrang paggamit ng alcohol, yung unhealthy diet natin, yung physical inactivity or hindi gumagalaw-galaw, no? Or pagkabigat, no? Or pagkataba. So on the other hand, meron din mga infections na nagtataas ng cancer, katulad ng HPV at hepatitis, iba pang mga virus. So ayon sa WHO kasi, malaking bahagi ng cancer burden natin ang maaaring mabawasan sa pamamagitan ng prevention at risk factor reduction. Ano-ano naman nga po ba, Doc, yung mga maaaring pagbabago sa ating katawan na hindi po natin dapat baliwalain dahil maaari nga pong ito ay may kaugnayan sa cancer? Ako, sige, parang litanya to, no? Isang enumeration. Okay, so sa babae muna siguro, Doc, para hindi tayo malito. May difference ba? So sa uri ng cancer, no? Ito ang mga ilang na mga senyales, no? Tawag natin mga babalang senyales ng cancer. Una, bagong bukol o pamamaga. Okay? Pangalawa, hindi maipaliwanag na pagdurugo. Pagdudugo. Pagbabago sa bowel or urinary habits, no? By change sa iyong pag-ihi or pagdumi. Pang-apat, sugat na hindi gumagaling. Panglima, persistent o hindi maipaliwanag na pananakit, no? So may sumasakit na hindi mo alam bakit, tapos medyo makulit. Panganim, pagbabago sa isang nunal o balat, no? Ang mga skin cancer noon minsan may isang nunal ka gano'n tapos nagbabago o lumalaki.
Next, no, matagal na ubo or pagbabago ng boses katulad ko ngayon, no? Nagbabago ang boses. Nag-concert Yung ka lang parang kasi. Naging paos, no? Concert. Pang-pito, hirap o sakit sa paglunok. And then, hindi sinasadyang pagbaba ng timbang or loss of weight at patuloy o lumalalang sintomas na hindi maipaliwanag. Okay. Sa pagdurugo, Doc, 'di ba, yung hindi natin inaasahang pagdurugo sa babae, maaring tapos na yung menstruation niya, may pagdurugo pa rin. Sa lalaki, sa kanyang ihi, maaring may dugo, 'di ba? Doc, yung bleeding gums ba maaari rin nating sabihing hindi dapat ipagsawalang bahala? Yes, no? Kasi ang bleeding gums, well, ang number one cause ng bleeding gums, tinatawag natin gingivitis. No, yung infection, no, na sa gums at nagkakaroon ng at nag-bleed. Yan ang pinakamadalas. But yes, ang cancer ay isa ring pwedeng sanhi, no, ng bleeding gums, no. May bukol diyan tapos nagbe-bleed, or merong tinatawag na gingival cancer or cancer ng gums. Kahit hindi naninigarilyo, Doc. Yun, no? Yes, no? At pero sa mga ang oral cavity cancers at ang head and neck cancers ay mas madalas mas nakikita sa mga naninigarilyo, no, or ninigarilyo. So, ang paninigarilyo ay tinatawag na risk factor ng oral cavity cancers. So again, depende, no? So hindi dapat ipabahala ang anumang abnormal na nararamdaman. So ang pagdudugo, yes, definitely pagdudugo sa ilong, sa gilagid, sa tabi, sa tenga, at kung saan pa, no, na pagdudugo. Kailan naman nga po dapat magpasuri sa doktor? Yan po ang ating babalikan maya-maya, Doc. Muli, para nga po sa may mga katanungan tungkol sa ating discussion, i-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Kapartner pa rin po natin ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-80 Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas. Lunas. Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Usapang cancer, kamalayan sa cancer, alamin, agapan at labanan. Ano naman po, Dok, yung masasabi niya sa mga taong nagsasabing may nakapang bukol or may nakitang bukol sa kanilang katawan pero sasabihin na ipagpaliban muna natin ang pagpapacheck up. Tingnan natin, di ba, baka sa makalawa mawala na yan. Nako, wishful thinking yan, ano, at hindi safe. No? Yes, merong mga bukol na dalian lang mag-appear, pero mas maganda talagang magpakita na lang para mas alam natin kung talagang, hopefully hindi cancer, pero again, the only way na maraman natin magpatingin talaga. Okay. Eto, Doc, may question si Melvin. Sabi niya, ano naman daw po ba ang dahilan ng pagkakaroon ng prostate cancer? Maaari nga rin daw po ba yung ma-prevent? Unfortunately, hindi klaro kung merong paraan na talagang maiwasan ang prostate cancer. No? Siguro ang isang sasabihin natin dahil ang pinakamataas na risk factor ng pagkakaroon ng prostate cancer ay pagkaedad. No, bihira tayong makakita ng teenager na may prostate cancer. Although meron pero rare, no? So pero habang tumataas ang edad, tumataas rin ang pagkaroon ng prostate cancer. So ang prostate cancer, ang ating panlaban diyan ay talagang early detection, hindi talaga prevention, no? So ang early detection diyan ay starting at around 40, magpapasuri sa doktor at magpa-PSA every year. Okay. Eto naman, Doc, medyo malabo rin lang yung message ni Beth. Sabi niya, nagkakaroon nga rin daw po ba ng cancer sa injection? May mga injection nga po ba, Doc, na nagtitrigger ng pagkakaroon ng cancer? Siguro bihira, no? On the other hand, saan ka ba nagpa-inject? Baka naman sa isang hindi doktor, cosmetic or pala. Dahil or something, baka, no? So again, depende sa kung anong na-inject sa'yo at I'd say na again, no, meron talagang safe way at meron talagang
standard way of doing an injection or giving injections, no? At yes, maraming gamot na talagang kailangan, pwede lang inject, hindi iniinom. Of course, most injections, no, hindi naman nagkaka-cancer. Okay. Kanina na pag-usapan natin, Doc, yung screening, early detection, and diagnosis. Balikan natin yung screening, Doc, na kapag nga po ba nagpa-screen yung isa nating kakilala, sabihin natin katrabaho, kapitbahay, even yung kamag-anak natin, kailangan nga rin naman po ba nating gawin ito? Ang hindi gaya-gaya, no? Kasi baka yung kapitbahay natin katulad ko, kunwari tayong magkapitbahay, yung ginawa sa yung screening test, definitely hindi pwede sa akin kasi lalaki ako, babae ka, no? And depende sa edad natin, no? O sige, 18 ka nga, ako 25 na. Di iba pa rin ang screening test na pwedeng gawin. Ikaw naninigarilyo, manginginom, ako hindi. So iba ang test talaga, depende sa iba't ibang factors. Kahit sabihin na natin, hindi Doc, magkasama naman tayo sa bahay, 'di ba? Iisang pamilya tayo, hindi pa rin gano'n na kailangan si nanay nagpa-check up, nagpa-screen, lahat na ipa-check at ipa-screen natin. Automatic, no? So again, yes, on the other hand, merong mga test na dahil mataas ang family history at lahat ng pagkapamilya dapat isuri, pwede, no? Pero again, karamihan ay hindi pwedeng gaya-gaya. So we would say na ang screening test dapat customized. No, hindi one shoe fits all, no, na concept. Okay, alamin nga natin, Doc, yung sa cervical, breast cancer at colorectal cancer, kung ano nga po bang mga screening method ang appropriate para dyan. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Stay tuned dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. This Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo, alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosado. May nasisirang. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Paalala po natin sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Balikan nga po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kung ano naman nga daw po ba yung mga screening method na inirekomenda para sa breast cancer, cervical cancer at colorectal cancer. Well, in general, in-generalize natin kasi ang tamang pag-usapan to ng doktor para ma-tailor talaga. Pero in general, sa breast cancer, mammography ang screening test, no? Pero nagsisimula sa 45 hanggang 4 na once a year at after that, once 2 years na lang. Sa cervical cancer naman, ang nire-recommenda ay pap smear simula mga 2025 na every 3 years. Pero pag ginawa mo yung kinumbine mong pap smear sa HPV screening, pwedeng every 5 years na lang to. No? At ang pangatlo, yung colorectal cancer naman, may mga choices dyan. No? May mga tests including colonoscopy,
virtual colonoscopy, o kaya yung stool-based exam, annual stool-based exam, simula 45 years old din. So para sa mga nagsususpetsa, Doc, na baka may cancer ang isang tao, 'di ba? Ano po yung dapat gawin? Ay, simple. Punta sa doktor at magpatingin para alamin kung anong susunod na kailangan. On the other hand, merong bukol na benign pala at pwedeng obserbahan na lang. So doon mo lang malalaman na pwede palang at hindi gawin ng test, no, at i-monitor na lang. Okay. Kulang na nga po tayo sa oras, Doc. Marami pang mga katanungan, malawak na discussion nga po kasi itong cancer. Pero kung may iwan po kayong mensahe, Doc, na gusto nyo pong maalala ng ating listeners and viewers regarding sa cancer, ano po ito? So tatlong bagay lang, no, ang ating tandaan, simple, no. Number one, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer, no, pero ang kakaiba o makulit, no, na pagbabago sa katawan ay dapat ipasuri. Ikalawa, paraan upang mabawasan ang cancer risk, kabilang na dito ang pag-iwas sa tobacco, pagiging physically active, healthy diet, at iba pang evidence-based preventive measures. At pangatlo, ang early detection talagang may kahulugan, no? Kapag may sintomas o kung ikaw ay kabilang sa recommended screening population, huwag ipagban ang tamang medical consultation kasi ang cancer at ang cancer awareness, no, ay hindi tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa kaalaman, pag-iingat, maagap na pagkilos at pag-asa. So kung meron tayong final message na sasabihin, no, sa kalusugan, mas mabuting may alam kaysa magamba, magpatingin, mag-ingat, at huwag mawalan ng pag-asa. Ayan, maraming salamat, Doc. Very well said. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan si Mishka? I-shout out natin. Shout out na lang kay Evelyn, no, na ang tawag sa kanya ay Queen, no, Tinghun Queen, at si Kathy, no, at so na masugid mong fans, no, Ma'am Eli. Okay, maraming salamat. Thank you so much sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about kamalayan sa cancer, alamin, agapan at labanan. Kung kayo nga po ay may iniindang karamdaman, huwag mag-atubili na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabating ng mga magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang